Bale sir, yung F1 hybrid, design lang po talaga siya for meat and egg production. So yung RTL po natin, yung 3 to 4 months, binibenta po natin ng 1,000 per head. Sa meat naman natin sir, 300 po per kilo yung dress na. Sumugal ka eh. Parang 200 heads ka agad yung pinakawalan mo, yung sinimulan mo. Yes sir. Lumalapit na sa'yo yung, yung biyaya. Parang yun yung pakiramdam ko ngayon dito. No? Sa ganitong setup sir, okay naman. Okay naman sir. Di pa naman tayo nalulugi? Hindi naman po kasi po ito po weekly tayo nag-harvest. So yung kita natin, yun din yung binibili natin ng feeds. Kailangan po kasi talaga may passion tayo, gusto natin yung ginagawa natin. Ano lang sir, may I add lang, no? Kung weekly ang disposal mo, ilang heads ang disposal mo pa weekly? Nagdi-dispose po tayo ng 15 to 20 heads po. 15 to 20 heads. Okay, let's say 20. Tapos nabebenta mo siya ng 300. Yes, sir. So parang nasa 6,000? Yan po, mga 6,000. No? Kung i-multiply naman natin sa isang buwan, that's 24,000. Magkano ba ngayon, feeds? Isang sako? 1,600 po ang isang sako ng feeds ng for meat type natin. Okay. So, may na ako sa computation eh. Kayo nang bahala doon mag-compute mga ka-video. No? Basta si sir, kumikita. What's up ka-video? Art Sinabago here and welcome to another episode of Video Stories. What's up mga ka-video? Kamusta po kayo? For today's video, nandito tayo ngayon sa Barangay Bakungan, Puerto Princesa City, sa lalawigan po ng Palawan, na kung saan ating papasyalan ang Enchanted Integrated Farm. At the same time, kikilalanin po natin ang Certified Dominant CZ D853 Breeder and Fruit and Vegetable Grower. Tara, let's go! Hello sir! Umaga! Magandang umaga po. Welcome po sa Enchanted Farm. Yes, oo. Pwede ba tayo pumasok? Yan. Ayan. So, it so happen na mga ka-video na first time natin bumisita dito sa kanilang farm. Siguro sarado mo muna, baka makawala yung mga alaga mo. Ayan. Ang daming mga manok, oh. So, later on, alamin natin kung ano yung klaseng mga manok ang nandito. At syempre, kakilalanin natin yung may-ari dito. So, siguro doon muna tayo sa looban, sir. Sige, sir. Ayan. Finally. Ayan. So, bago ang lahat siguro ng mga ka-video, sir, pakilala po muna tayo sa ating mga ka-video. Yes po. Una-una po, magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang araw po. Maraming po salamat, sir, sa ma'am, and sa pagbisita po dito sa Enchanted Farm. Ako po pala si Wilson A. Soranol Jr., isa pong dominant ZZ breeder dito po sa Palawan. Sir, when you say dominant or certified dominant ZZ D853 breeder, ano pong ibig sabihin nun? Meron po tayong sinusunod na mga protocol o kailangan sistema dito sa dominant ZZ dahil po meron po tayong magandang genetics na talaga pong imported pa, pinag-aralan po ng mahabang panahon para po maging successful po yung ganitong hanap buhay na pagmamanukan. So meaning you are a breeder of a chicken. So yes, what particular chicken yung mayroon ka dito? Ngayon, kumbaga yung mas kilala na tawag. Ito po, kakilala talaga sa tawag na Rhode Island Red. Pero sa ating pong dominant CC, ito po yung D853. Ayan. Okay, D853. Yung gaya nga lang nabanggit natin kanina, no? So, ano ba yung kaibahan nito kumpara dun sa mga regular na RIR na nakikita natin? Ang kaibahan po natin, unang-una po, meron po tayong genetics na tinatawag. Kumbaga po, day old pa lang, kaya natin silang i-sexing. Alam natin yung lalaki at babae agad. Okay. At ang mga anak po nila talaga ay certified F1. Yun po yung first generation talaga na dinesign po para sa egg production at meat production po. Sir, no, matanong lang natin, no? Ilang taong ka na? Yes po, ako po ay 30 years old po. Yan. Ano ba yung natapos natin? Ano ba yung profession natin?
bakit bago kayo napadpad dito sa pagpa-farm? Ako po ay isang criminology. Wow! Kasi po yung father ko isang pulis. Yun po, so nung kabataan, idol natin ang tatay natin. Kaya napasunod tayo doon. Kaya ngayon po ay nakapokus tayo sa farming dahil nung pandemic po marami rin tayong hanap buhay na sinubukan. So hindi po naging successful. Ngayon inisip po natin kung ano po yung isa sa mga nagpapasaya sa atin nung bata tayo. Yun po yung mahilig po kasi ako noon na mag-alaga ng manok, kambing at yun po yung sinubukan kong balikan nung itong panahon na to. Kaya ito po, nagsisimula tayo ngayon na mag-grow and mag-produce po ng mga meat and eggs po. Wow! Ayan. So imagine criminology student, di ba? Gustong sumunod sa yapak ng tatay na pulis, pero ngayon is into farming. Sir, pakikwento mo naman, no? Isang criminology student ka or then yung tatay mo police, sir. Ano ba yung nakita mong dahilan bakit mo pinasok yung ganitong pagmamanok or ganitong larangan ng agrikultura? Una-una po talaga, yun nga po, yung ito po talaga yung hilig ko nung bata pa ako. So ito yung naisip kong hanap buhay para kailangan po kasi talaga may passion tayo, gusto natin yung ginagawa natin, masaya tayo sa ginagawa natin. At the same time po yung pagmamanukan po talaga ay malaking tulong po sa ating mamamayan dahil ito po makakapag-produce tayo ng sariwang itlog at yung sariwang karne po. Yes, so kumbaga ibig sabihin ng mga kabidyo, mataas ang demand. Yes po. Sir, pakikwento nga lang din sa amin, paano mo ba sinimulan nito? Nagsimula ka sa ilang heads? Paano? Bali po, nag-start tayo nung una. Nag-start po tayo ng F1 na kaagad, yung layer po natin na pang egg production po. At ngayon po, nag-invest na tayo sa mga breeder ayan, para makaproduce po tayo ng sariling F1 natin. So, hindi na tayo mahihirapan kung saan pa maghagilap ng legit na F1 hybrid na pang egg production at pang meat production talaga. Bali sir, yung F1 hybrid, design lang po talaga siya for meat and egg production. Hindi po siya ina-advise na i-breeding. Opo, i-breed. Kasi po ang magiging ano po nun, F2 na. So andun na po yung may yung bababa na po yung egg production. Yung mga meat po natin hindi na bibigat ng masyado. So babagsak po yung production natin. So when you say F1, no? So pang egg production, usually kadalasan ba ilan ba yung napuproduce niyang eggs? Mayroon ba kayong ganun na ano? Yes po, ang D853 po nasa 308 per year po. Ayan. So parang araw-araw yun, no? So parang may konting pahinga lang. We have 365 o 366 days. Kung 308 ang napuproduce niya, so mostly araw-araw yun. Konti lang yung pahinga niya. Siguro may weekends lang siya. So ngayon, ilan yung heads ng RIR mo dito, sir? Sa ngayon po, ang breeder natin, meron po tayong 60 hens at 14 heads po na rooster. Yun po yung ginagamit natin for breeding para po makapag-produce ng mga F1 natin na meat type and layer type. Ayan. So sa meat type po, meron po tayo ngayon na nasa 500 heads. Wow! Ayan po. From ilan yung sinimulan mo? Nung nagsimula po tayo nung layer lang, nasa 200 heads lang po yun. Pero ngayon, 500 lang. Pero sir, parang sumugal ka eh. Parang 200 heads ka agad yung pinakawalan mo, yung sinimulan mo. Yes, sir. Anong klaseng mindset yun? Na sabi mo, ito, kikita ba ako dito or what? So yun po, una talaga pinag-aralan din po ng mabuti kasi po itong hanap buhay na to ay may buhay. Kumbaga livestock. Yes. So hindi pwede natin na pabayaan lang. So konting sipon, sakit, posible pong magkaroon tayo ng mortality. Kaya una po talaga, pinag-aralan natin ng mabuti. Pati po yung siyempre yung income, kung paano po yung kitaan. Siyempre kailangan po natin kumita para maging sustainable po yung farming natin. So ganun po. Wow. So sa 500 na inaalagaan mo dito, so kumbaga ilang years ka na nag-aalaga ng ganito? Mag 1 year na po. So sa loob ng isang taon na yun, ilan na yung na-dispose mo? Kumbaga
Marami-rami na rin po eh. Mga siguro sa meat natin, siguro po nasa 300 heads na rin. Tapos yung layer natin kasi ngayon, nasa 700 heads na rin po. Wow, Ayan po. yun ang na-dispose mo within 1 year. Yes po. Ayan, magkano ba bentahan ng ganyan yan? Depende sa Depende presyo. po, Pero ang tsaka sa range niya, edad. sir. Oo. So, yung RTL po natin, yung 3 to 4 months, binibenta po natin ng 1,000 per head. Wow. Opo. Ayan. And then, yung sa meat naman natin, sir, 300 po per kilo yung dress na. Okay. Sa live naman po, 250 per kilo. Nakikita natin dito parang ano lang no, parang payak na payak no yung design ng ano. So, sir, can you discuss naman paano yung sinetup mong kulungan ng mga alaga mo dito? Yes. Dito po sa ating pabahay sa manok ay yung po gumamit lang tayo ng mga materialis natin na available lang po dito sa area. Indigenous, no? Opo. Para po maka-less tayo ng gastos and gumamit lang po tayo ng net para po sa ating pangdingding sa kanila. Yes. And then nipa para po sa tag-init hindi po masyadong mainitan yung mga alaga nating manok. Ayan. Yun, okay. So, tsaka pansin ko mahaba yung parang sugpungan ng ano niya, yung bubong niya. Para kahit pa paano may shade sila dito. Opo. No? Tsaka yung anggi po ng ulan, hindi Yes. po masyadong papasok sa loob. Yes, saka kung mainit man o malamig, nasa normal lang yung temperatura. Opo. Pansin din natin ng mga kabidyo, yung flooring niya is composed of ipa. Sir, Yes anong po. dahilan naman bakit ipa yung nilagay mo dito? Para po kahit papaano mabawasan po natin yung amoy, yung dumi ng mga manok para po kahit papaano yung langaw mabawas-bawasan natin. Ayan po. Ayun, no? So ito, mga ilang buwan na to, sir? Ito po nasa 2 months pa lang po 2 yan. months. So Opo. dapat ilang months mo bago mo siya i-dispose? Nasa 3 to 4 months po. So isang buwan ka pa, ano? Ayun. Isang buwan, okay. Isang buwan mo pang aalagaan, pangakainin. Then pagdating ng 3 months, pwede nang ibenta to. Yes po. So magkano yung value nito ulit pag 3 months Kapag na? maabot po ng 1.5 kilos, ayan po, nasa 300 po per kilo. Ayun, so 300 Ayan. times 500 heads. Malaki yun, na. Ayan, so ang ganda pala mag-alaga ng ganito, no? So this is RIR D583, yun yung ano niya, no? So ang dami po, no? So sa mga gusto siguro mag-alaga nito, I think available naman siguro kay Sir Yes po. Wilson dito, no? So later on, pag-usapan natin kung paano kayo makakapag-order. Sir, gusto ko lang din ma-discuss natin itong klase ng pakainan mo dito. Yes po. So parang naka-open siya. Opo. Ayan. Ayan, tapos Ulan lang. lagayan ka rin ng tubig dito. Dito, umuulan kasi ng mga kabidyo, Yes po. kaya basang-basa. Pati yung ano nila. Pero ito sir, PVC type lang. Hinati mo lang Apo, siya. hinati lang po natin Okay. para... Tapos yung klase ng pagpapakain, anong oras? Nagpapakain kami dito, sir, every morning. Binibigay na po namin agad lahat ng dapat nila makonsume sa isang araw. Okay. Ito po kasi ngayon sa edad nila nasa 56 grams sila ngayon. So itatimes lang po natin kung ilan yung dami natin dito sa bago yun na po yung ibibigay natin agad. Okay. So pansin natin dito, no, kung papakita natin sa ating ano, may malaki, may 2 months. Ano yung pinaka oldest mo dito? 3 months po. May 3 months. So Opo. ready for disposal na yun Yes po, anytime. anytime po. Pero itong mga maliliit, may nakikita tayo dito, may 1 month old. Yes po, may 1 Weeks. month old. O 3 weeks, 4 weeks, Opo, no? mga ganyan po. Ayan, no, parang ang aamo nila, no? Ang dami. Ang saya. Parang lumalapit na sa'yo yung ano, yung biyaya. Parang yun yung pakiramdam ko ngayon dito, eh, no? So ito binakod mo lang din. Sir, itong kabuuan ba ng farm mo, ilang hektarya ito? Nasa ano lang po, 8,000 square meter lang po ito, sir. Ang laman nito, mga manok at the same time. Papaya po at mga melon. Ayan. Ayun yun muna yung ano mo. Yes po. Okay. So ang ganda ng mga ka-video. So dito madali ka lang ano, makakahuli. Ito. Sir, tanong naman natin, paano naman yung gastos sa pakain dito? Eh kung madami sila, di madami rin ang gastos. Medyo marami-rami rin talaga, sir. Sa isang buwan, magkano ka? Kasi, sir, ang isang sako nila, umaabot lang po ng 3 hanggang 4 na araw.
Isang Ayan, sako. opo. 3 to 4 days lang Opo. yun. So kung isang buwan, ilan yun? Nakakailang sako, ang dami na na. Opo. Okay, magastos no mga kabidyo, Magastos. pero syempre, ano na yan, calculated na ni Sir Wilson yon kung magkano yung gagastusin and potential income. Yes So, po. sa ganitong setup, sir, okay naman. Okay naman, sir. Di pa naman tayo nalulugi. Hindi naman po kasi po ito po weekly tayo nag-harvest. So yung kita natin, yun din yung binibili natin ng feeds. So, may I, Opo. ano lang sir, may I add lang, no? Kung weekly ang disposal mo, ilang heads ang disposal mo weekly? Bibenta? Nagdi-dispose po tayo ng 15 to 20 heads po. 15 to 20 Opo. heads. Opo. Okay, let's say 20. Tapos nabebenta mo siya ng 300. Yes, sir. So parang nasa 6,000? Yan po, mga ganyan, sir. 6,000. No? Kung i-multiply naman natin sa isang buwan, that's 24,000. Opo. Magkano ba ano ngayon, feeds? Isang sako? 1.6 po ang isang sako ng feeds ng poor meat type natin. Okay. So may na ako sa computation eh. Kayo nang bahala doon mag-compute mga ka-video, no? Basta si sir, kumikita. So, kasi kung hindi naman kumikita, hindi naman lalago ito, Yes no? po. Opo. So, siguro, sa mga gustong magsimula din ng ganitong klase ng pagmamanok, no? Chicken, RIR, pwede kayong magpaturo kay Sir Wilson, okay? Pwede kayong bumili, tama ba? Yes po, sir. So, later on siguro makikita natin yung mga nasa anong area pa yung makikita natin dito sa Papakita ko po sa inyo, sir, yung ating mga dominant ZZ na D853 na parent stock po. Yun po parent yung mga breeder natin. Tapos, At yung ating mga layer po. alright. Ayan. So, this time siguro pupuntahan natin yung sinasabi ni Sir. Alright, samahan nyo kami. Let's go.